Kausap ko ang pangit na palaka. Ano bang pakialam mo? Kuya, alis na tayo. Minura mo na kami tapos aalis ka na lang basta-basta. Hindi ka man lang hihingi ng tawad sa anak ko. Tatawag ako ng pulis ngayon din, para ipakulong kayong dalawa. Napakasarkastiko at mapang-asar ng anak mo. Pinagtawanan niya ang kapatid ko. Bakit hindi ako pwedeng magmura pabalik? Sige, tumawag ka. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Wala naman akong sinabing mali. Ang kapatid mo nga 3 taon nang suot ang iisang damit. Punit-punit na nga pero ayaw pa ring itapon. Kung hindi kayo hampas lupa, ano pa kayo? Bakit napakayaman mo ba? Mas mayaman naman ako sa inyo. Kian, sasamahan ka ni kuya na bumili ng Nike. Tuloy po kayo sa loob mga madam at sir. Marami po kaming mga bagong dating na disenyo. Kian, isukat mo ito. May pambili ba kayo para isukat yan dito? Baka mahawa pa ng alipunga mo ang sapatos. Paano kung kaya ko palang bilhin? Baka naman buong naipon mo na iyan, para lang makabili ng nag-iisang pares ng sapatos na iyan. Gusto mo bang makipagpustahan? Kung ano ang bilhin ko, bibilhin niyo rin ng 3 beses ang dami. Kung sino ang unang sumuko, siya ang luluhod at hihingi ng tawad. Sige, walang atrasan. Boss, pabili muna ng 3 peres ng ganitong sapatos. Hindi ako naniniwalang ang isang mahirap na estudyanteng tulad niya ay makakapaglabas ng 2,700 piso. Heto ang 2,700. Ikaw naman ngayon, 9 na peres, 8,000 piso. Ngayon siguradong wala ka ng pera. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Boss, ganito ring disenyo. Pabili pa ng 3 peres na size 39. Bakit? Nanghihinayang ka na ba agad? Sinong nagsabing wala akong pera? Sasabay ako. Matagumpay na nabayaran ang 8,000 yuan. Boss, bigyan mo pa ako ng 3 peres ng size 42. Lao Liang, huwag ka nang sumabay. Ayos lang kahit hindi ka sumabay. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pasensya na. Kami ang nagkamali. Ang gwapo naman ni kuya. Kunin mo na ang mga gamit. Alis na tayo. Ma, magpahinga ka muna. Malapit nang maluto ang pagkain. Ma, bumili kami ni kuya ng mga carnation para sa iyo. Nasa ibabaw ng coffee table. Yung mga sapatos na yun, magkano lahat ang nagastos doon? 8,000. Hihuan, iniisip mo ba na, may sarili ka ng pakpak ngayon, hindi na kita kayang pagsabihan. Ma, ayos lang, barya lang yun. Mula sa 600,000 ko, nag-invest ako ngayon ng 500,000. Siguradong kikita yun. Ano? In-invest mo ang buong 500,000. Saan mo naman in-invest yun? Sa isang proyekto sa real estate. Iniisip ko kasi, negosyante na rin naman ako ngayon. Bata pa naman talaga ako. At kung mukha pa akong gusgusin sa suot ko, lalo lang akong mamaliitin ng mga tao. Sana bumili ka na lang ng 1 o 2 peres. Bakit ka naman bumili ng ganyan karami? Kung nakakapagsuot ako ng magaganda, hindi ba dapat bilhan ko rin kayo? Ang layunin ko sa pagkita ng pera, ay para kung ano man ang gusto ninyong bilhin, ay mabibili ninyo agad-agad, kaya huwag na huwag ninyong tipirin ang sarili ninyo. Bata mo pa pero kung magsalita ka, tingnan mo nga kung paano ka magmayabang. Ma, maupo muna kayo at magpahinga, malapit nang maluto ang pagkain. Kuya, magkano ang kinita mo sa stocks ngayon? Medyo maganda ang takbo ngayon. Kumita ako ng 7,000. Juan, sa stock market ngayon, hindi ba nasa 518,000 na ang kabuuan? Ma, anong nangyari sa inyo? 3 araw pa lang, kumita ka na agad ng 18,000. Parang nakakatakot naman yan sa sobrang bilis. Hihuan, gusto mo bang isali mo rin ang 2 mong tito sa pag-invest sa stocks? Hindi pwede. Ang perang kompensasyon ni Papa, ilang taon na nilang inutang pero hindi pa rin binabayaran hanggang ngayon. Bakit naman natin sila tutulungan? Pero naghihirap din naman sila ngayon. Problema na nila yun. Noong pamilya natin ang nahihirapan ng husto, tumulong ba sila kahit minsan? Ma, pumunta kayo sa bahay ni Lola bukas. Sabihin ninyo na hindi pa nababayaran ang tuition ko. Singilin ninyo silang magbayad. Kung magbabayad sila,
Gaano man kalaki o kaliit ay tutulungan ko pa rin sila. Pero kung bale wala pa rin sa kanila, hayaan na lang natin sila. Ma, may pupuntahan lang ako sandali. Babalik ako mamaya. CJ, uwi ka agad ha. Mag-iingat ka. May kailangan ka ba? May sasabihin lang po sana ako kay Tito Lee. Legion, hinahanap ka ng kaklase ni Lilan. Kaklase, may nangyari ba kay Lilan sa paaralan? Magandang araw po Tito Lee. Ngayon lang po tayo nagkita. Ako po si Hijuan. Katabi po ako ni Lilan sa desk. Kamusta? May kailangan ka sa akin. Opo, pinapababa po kayo ni Lilan. May sasabihin daw po siya. Gusto po sana niyang kayong dalawa lang ang magkausap. Sige, sandali lang. Magpapalit lang ako ng damit. Kumain ka na muna dyan. Huwag mo na akong hintayin. Sa totoo lang po, hindi po pumunta si Lilan. Si Teacher Go po, ang nagpapabigay sa inyo ng sulat na ito ng palihim. Iho, salamat sa iyo. Samahan mo naman akong uminom sa labas. Alam mo ba kung ano ang nakasulat sa sulat na ito? Nakikiusap siya na alang-alang sa pinagsamahan namin noon. Samahan ko muna ng maayos si Lanlan ng ilang buwan, para makapag-focus siya sa college entrance exams bago kami mag-divorce. Kahit ano namang piliin ko mali pa rin. Tito Lee, tungkol po sa relasyon ninyo ni Teacher Go, hindi po ako makikialam doon. Pero kung titingnan po mula sa labas, naiintindihan ko po talaga si Lilan. Kung bakit niya pinili si Teacher Go, madaling makaramdam ang mga bata. Handa pong gawin ni Teacher Go ang lahat para sa anak niya. Kahit na isuko ang dignidad niya para lang makiusap sa inyo. Buong puso at walang pasubali ang pagmamahal niya kay Lilan. At hanggang ngayon po iniisip pa rin ninyo ang sarili ninyong sama ng loob. Mahirap din naman para sa akin eh. Kumikita ako ng 500 hanggang 600,000 taon-taon. Pag uwi ko sa bahay kahit ano ang gawin ko ay lagi na lang niyang pinupuna. Lalaki rin naman ako. Kailangan ko rin ng dangal. Kaya nga ako. Wala na rin kasi akong magagawa. Kailangan ninyong irespeto kayo. Kailangan ninyo ng suporta sa emosyon ninyo. Naiintindihan ko naman po iyan. Pero kahit ganoon pa man, ang pangangaliwa habang kasal ay malaking pagkakamali pa rin laban sa prinsipyo. Talagang mali po iyon. Walang anumang dahilan ang makakapagtakpan sa pagtataksil. Pakiramdam ninyo ay masunurin si Zoomin at naiintindihan kayo. Pero napakalaki ng agwat ng edad ninyo. Hindi talaga kayo magkatugma. Habol ninyo sa kanya ay ang pagiging bata at masunurin. Pero baka hindi naman ang pagkatao ninyo ang habol niya. Mas mabuti talaga ang ugali niya kaysa kay Gojing. Ang mga kilos ng isang tao nang hindi niya namamalayan ay hindi nakakapagsinungaling. Noong nakaraang araw lang ay nagsinungaling siyang buntis siya. Para sadyang galitin si Lilan. Matagal na kayong nagnenegosyo. Hindi ninyo ba nakikita na ginigipit kayo niyan? Dahil gusto niyang makipag-divorce na kayo agad. Galing kayo sa isang hukay. Pero tumatalo naman kayo sa mas malalim na hukay. Nagkamali ako sa isang hakbang. Kaya nagtuloy-tuloy na ang pagkakamali ko. Tito Lee. Tito Lee. Hala patay. Mukhang nag-blackout na siya sa sobrang kalasingan. Teacher Go, ako po si Hijuan. Lasing na lasing po si Tito Lee. Nasa loob po kami ng ambulansya ngayon papuntang People's Hospital. Pwede po ba kayong pumunta rito? Bakit mo siya kasama? Pagkatapos ko po kasing ihatid ang sulat, pinilit niya akong makisabay kumain sa kanya. Ayun, napasobra tuloy ang inom. Sige na nga, isasama ko na agad si Lanlan papunta riyan. Bakit naman ganyan umasal si Hijuan? Iniwan lang ang tao rito tapos biglang umalis. Sobrang iresponsable naman niya. Mabuti nga at dinala pa niya rito. Huwag ka nang magreklamo dyan. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Yung binatang nakatayo rito kanina, lumabas para mag-withdraw ng pera at kumuha ng gamot. Hindi pa ba siya bumabalik? Pasensya na po talaga. Kulang kasi ang dala kong pera kanina. Kaya lumabas muna ako para mag-withdraw. Maraming salamat sa tulong mo ngayong araw. Magkano ba ang inabono mo para mabayaran kita? Saktong 500 lang. Huwag na po kayong mahiya, Teacher Go. Sino sa inyo ang maiiwan para mag-alaga sa kanya? Masusuka ang pasyente mamaya. Kailangan ng may malakas na braso para umalalay sa kanya habang nakatagilid. Delikado kapag nabarahan ang daluyan ng hangin niya. Pasensya na, baka kailanganin pa namin ang tulong mo. Hijuan, anong sinabi niya sa iyo noong kumakain kayo?
Sabi niya, gawa-gawa lang daw ang pagbubuntis ni Zumin. Sarili niyang desisyon iyon. Sabi pa niya, napaka-stressful daw umuwi sa bahay araw-araw. Pakiramdam niya, kahit ang paghinga niya ay mali, ang pagtataksil ay pagtataksil pa rin. Dahilan lang ang lahat ng iyan. May nagsabi sa akin noon na kung ang isang monghe ay hindi kumakain ng karne, ibig sabihin ay tapat siya sa paniniwala niya. Pero kung pipilitin niya ang mga karaniwang tao sa paligid niya, na huwag ding kumain ng karne, may tuturing na siyang wad na monghe. Bakit hindi ko napansin iyon noon? Napaka-maalaga naman pala niya talaga, at maayos naman ang pagkatao niya. Ma, o tubig o uminom ka muna. Alam ko namang saa ang gusto mo at hindi matatamis na inumin. Binili ko to para sa'yo. Salamat. Hihuan, mukhang yumaman ang pamilya niyo ngayon. Ilang daang yuan din ang ambulansya, pero nag-abono ka agad ng walang kahirap-hirap. Nangutang si mama ng kaunting puhunan. Ibinigay sa isang kamag-anak para invest sa stocks. Kumita ng mahigit 100,000. Pwede ba? Pakiusap sa kamag-anak mo na sabihin sa akin kung anong stock ang bibilhin. Teacher Go, pabago-bago ang takbo ng stock market. Hindi basta-basta pwedeng ibigay ang stock code. Kung nagtitiwala po kayo sa akin, transfer nyo sa akin ang pera. Ipamanage ko sa kamag-anak ko para sa inyo. Sa katapusan ng taon, ibalik ko sa inyo kasama ang kapital at interes. Pwede nyo ring kunin anumang oras. CJ, magta-transfer ako sa iyo ng 100,000 bukas. Bakit ako nasa ospital? Kung mamatay ako sa kalasingan sa labas, walang makakaalam. Lanlan,